Kumusta mga kaibigan? Ngayon, tatalakayin natin ang isang issue na malapit sa puso nating lahat, ang korupsyon sa Pilipinas. Matagal na itong problema ng ating bansa, pero bakit nga ba laganap ito? Sige, isa-isahin natin. Una, pag-usapan natin ang kasaysayan. Ang Pilipinas ay may mahabang kasaysayan ng kolonyalismo at kaguluhan sa politika. Mula sa pamumuno ng mga Espanyol hanggang sa pananakop ng mga Amerikano, at ang pagdating ng mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig, marami ng pinagdaanan ng ating bansa. Ang mga panahong ito ng kontrol at kaguluhan ay nagbigay daan sa mga hidwaan sa kapangyarihan at korupsyon. Pangalawa, harapin na natin ang totoo, mga dinastyang politikal. Ang mga pamilyang matagal nang nasa kapangyarihan ay madalas mahigpit ang hawak sa impluwensya sa politika. Ang ganitong pag-ipon ng kapangyarihan ay kadalasang humahantong sa korupsyon dahil mahina ang sistema ng pagbabalanse. Kapag isang pamilya ang kumokontrol sa lehislatura at lokal na pamahalaan, sino ang magpapanagot sa kanila? Pero hindi lang sa taas ang problema. Umaagos ang korupsyon hanggang sa lokal na antas. Mga opisyal ng barangay, pulis, pati ng mga guro sa pampublikong paaralan, marami ang sangkot sa mga gawaing may korupsyon. Bakit? Dahil sa mababang sahod at kahirapan, natutukso silang tumanggap ng suhol o sumama sa mga illegal na gawain. Isang mabisyo na siklo na paulit-ulit na nangyayari. Baka iniisip nyo, bakit hindi lumalaban ng mga tao? May mga lumalaban naman. Inilalagay ng mga aktivista at mamamahayag ang kanilang buhay sa panganib para ilantad ang korupsyon. Pero totoo ang takot sa ganito. Sa ilang kaso, ang mga whistleblower ay nahaharap sa mga banta o kamatayan tanda. Isang sitwasyong mataas ang peligro, pero mataas din ang gantimpala na hindi kayang harapin ng lahat. Kaya, ano ang magagawa natin? Ang pagbabago ay nagsisimula sa kamalayan at edukasyon. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga ugat ng problema at pagkilala sa mga palatandaan ng korupsyon, maaari nating hingin ang pananagutan at transparency mula sa ating mga pinuno. Gamitin natin ang ating mga boses, boto at platforma para itulak ang pagbabago. Tandaan, mahalaga ang bawat maliit na aksyon. Maging ito sa pag-ulat ng mga kahina-hinalang aktibidad, paglahok sa mga talakayan sa komunidad o pagsuporta sa mga inisyatiba laban sa korupsyon, lahat tayo ay may papel na ginagampanan. Sama-sama, makakalikha tayo ng mas mabuti at tapat na Pilipinas para sa susunod na mga henerasyon. Salamat sa panonood at ipagpatuloy natin ang magandang laban. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas maraming nakakamulat na content. Hanggang sa muli,